Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po, mga mahal na kapatid. At salamat sa biyaya ng Panginoon. Tunay nga po, mga kapatid, katulad ng inawit natin, He looked beyond our fault and saw our need. Nasa kabila po, mga kapatid, ng mga pagkukulang natin sa ating Panginoon, sa kabila ng mga bagay na nagagawa pa rin natin, mga kapatid, mas tiningnan ng Panginoon Diyos ang pangangailangan po natin sa umagang ito. Amen. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Hallelujah. At sa hindi magpapakalaon ang mga oras, mga kapatid, ang oras ay hindi magpapahintulot. Hallelujah. Nais ko na tayo ay tumungo sa ating main text. Hallelujah. Salamat sa mga awitin. Tunay nga po na napakasarap umawit sa Panginoon at bulay-bulayin ang mga lyrics ng mga awitin na patungkol sa kadakilaan ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. At tunay nga po, katulad ng inawit, karapat-dapat siyang sambahin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tayo po tumungo sa Genesis chapter 22, verse 1 to 18. Magbabasa po tayo ng mahaba, mga kapatid, upang mamaya ay wag na natin ulitin ng ulitin at maintindihan na natin ngayon kung ano yung tutunguhin ng ating paksa, mga kapatid. Sa Genesis chapter 22, verse 1 to 18. Kung inyo pong natagpuan na ay samahan niyo ako sa pagbasa. Pagtiisan po natin ang mga ilang sandali. In Genesis chapter 22, verse 1, sabi dito, mga kapatid, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand, and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, Father, my father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold the fire in the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham, and said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son, thy only son from me. And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah-Jireh, and it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord,
For because thou hast done these things in hast not withheld thy son, thine only son, that in the blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Ang Diyos po ang magdagdag at magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, sabihin po natin amen. At tayo po ay magsiyoko mga kapatid, tayo manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos, minsan pa kami po ay lumapit sa iyo na humihingi ng basbas sa iyong mga salita na aming binasa. Nanawa, Panginoon Diyos, sa aming tatalakayin sa mga minuto na lilipas. Panginoon, samahan mo kami. Ikaw ang siyang magbukas na alang-alang sa iyong mga nobya, sa iyong mga banal, sa dako rito, Panginoon, sa bayan ng Lapurisima, sa barangay ng Lapurisima, sa bayan ng Nabua. Nawa, Panginoon Diyos, ay ikaw ay patuloy na gumawa sa aming kalagitnaan at mangusap sa kaibuturan ng aming mga puso. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na ang kanyang dugo ay tinagis sa krus ng Kalbaryo upang kami maligtas. Kami nagpapasalamat po, Panginoon. At ito po ay aming samot dalangin sa iyong banal na pangalan lamang po, aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Kayo po ay malaya na po, makakaupo, mga kapatid. At salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo ay 8:30, mag-uumpisa pa lamang. Mga kapatid, nawa ay matapos natin itong paksa dahil pakiramdam ko medyo mahaba yung na-prepare ko po mga kapatid. At salamat sa Panginoon dahil muli ay pinagkalooban muli na ang iyong abang lingkod na makatayo po sa inyong kalagitnaan mga kapatid. Kung hindi nyo matatandaan ay parang 2 times na ako na schedule dahil palagi pong may bisita. At nag-iisip na nga ako, Panginoon, palaging nagkakataon pag ako yung may bisita. At kinakabahan na nga ako kagabi habang nag-prepare dahil alam naman po natin na mayroong bagyo na mayroong LPA. At nakikiramdam ako sa weather dahil sabi ko baka mapospon na naman ako, di ako makapag-share. Pero salamat sa Panginoon dahil ito po ay nilayon ng ating Panginoon. Hindi po aksidente. Alam po natin na hindi aksidente ang mga bagay na nangyari sa ating buhay. Ito po ay may pahintulot at kalooban po ng Diyos sa ating buhay. At ngayon po ay nais ko po na tumalakay patungkol po sa paksa na may pamagat na God's Provided Way. At alam niyo, lahat tayo mga kapatid ay naniniwala na ang Diyos ay may kanya-kanyang kaparaanan po sa ating buhay. Amen? Paano po tayo tinawag ng Diyos? Paano tayo lumalakad sa pananampalataya? Alam natin na ang Diyos ay palaging kasama po natin. Amen? At natutuwa nga ako dahil sa inspirasyon na ito mga kapatid ay dumating ito noong May 31 nung pumunta po kami ng Siruma. Doon po sa Siruma, maraming naranasan kami. Papunta po lang sa Roma, sa mga di po nakakaalam, ay papunta po doon, talagang maganda na po yung kalsada. Mula po dito sa atin hanggang sa makarating po kayo ng sentro ng Roma ay talagang sementado na po. Pero sa di inaasahang pagkakataon, ay yun na nga, nahiya ako sa ating pastor, sa ating mga kapatid na hiniram namin yung sasakyan, ay napasubo kami, dinala kami sa beach resort na napakahirap ng daan. At kung titingnan nyo yung daan, talagang na yung van talaga ay palaging bumubulusok at nakakahiya talaga na meron time talaga na sumayad siya mga kapatid. At dahil po doon mga kapatid, nakikita ko yung daan, sabi ko, wag na kayang tumuloy. Pero pag hindi tumuloy, hindi rin makakaikot yung sasakyan. Kaya kailangan talagang pumunta doon sa paroroonan, mga kapatid. At habang nandoon sa daan na yon, sabi ko, Panginoon, anong purpose ng bagay ito? Bakit nararanasan namin?
Minsan po mga kapatid sa ating pananampalataya, meron po tayong nadaraanan na mga lubak-lubak sa ating buhay. Minsan sa ating buhay, meron daraanan tayong matatalim yung mga bato. Na kung hindi tayo mag-iingat mga kapatid, tayo po ay mabubuwal. Amen? Na salamat sa biyaya ng Panginoon mga kapatid dahil alam natin na ano man ang mangyari sa ating mga buhay, nasa Kanya ang kontrol ng lahat ng mga bagay. Kaya yung daan po yun mga kapatid, napakahirap. Doon po dumating hanggang sa dalhin ako sa pagbubulay-bulay mga kapatid patungkol sa daan. Kaya meron po tayong paksa ngayon, God's provided way. Na sa daan na yun mga kapatid, nagbubulay-bulay ako na kung talagang dahil sa daan, kung ganon talaga yung daan papuntang si Roma, galing pa lang dito sa Nabwa, sabi ko, tiyak, walang pupunta doon sa si Roma. Walang magtitiis sa ganong daan. Na kung tayo, mga kapatid, natural po sa atin, napipiliin po natin yung mga daan na maganda. Kung tayo po ang papipiliin bilang mga driver, sa mga driver, ang pipiliin po natin, magandang daan. Naalala ko nga po noon, nung umuwi kami galing Laor, kasama si Barnoel, nagmamaneho rin, na kaya pala nagkahiwalay kami dahil siya ay dumaan doon sa mga bypass road. Na nung papunta po kaming Laor, nung youth camp, ay dinaanan talaga namin yung mga bypass road. Dahil iniiwasan yung mga traffic. Pero nung pauwi na kami, meron sumagi sa isip ko na diretsuhin na lang yung mga sentro kasi gabi naman at walang traffic. Kaya nangyari ay nagkahiwalay kami. Kaya pala natagalan ng husto sa pagsunod sa atin ang ating kapatid Barnoel dahil talagang sinugid niya yung mga bypass road na ang tataas, ang tatarik ng mga daraanan at mas mahaba mga kapatid. At minsan ganun tayo sa pananampalataya natin mga kapatid. Na sabi nga po ng ating propeta na Bar Branham mga kapatid, God always had a way. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Ang Diyos raw po ay palaging mayroong kaparaanan. At tayo bilang tao, there is two ways. Na kung tayo po ay mayroong titingnan, mayroon raw pong dalawang daan. Ang una po, our ways, yung sariling kaparaanan po natin, at ang isa, His ways, ang kaparaanan po ng ating Diyos. God has a way for today. He always made a way for everything. Na sa lahat raw po ng mga bagay ay ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan. At kung tingnan nyo, babulay-bulayin natin ang patungkol sa daan mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto Father but by me. Kailan niya to sinabi mga kapatid? Sinabi niya po ito nung sinabi niya na, in my Father's house are many mansions. If were not so, I would not have told you, I go to prepare a place for you. Na sinabihan niya yung mga disciple na siya po ay maghahanda na ng place para sa kanila. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, that ye may be also. At sa verse 4, sabi ng ating Panginoon, and whether I go, you know, and the way you know. Na sinasabi ng ating Panginoon, alam ng mga disciple yung daan. Pero ang sagot ni Tomas, mga kapatid, Lord, we know not whether thou goest and how we can know the way. Na hindi nila alam, hindi alam ni Tomas kung saan pupunta ang Panginoon at kung saan ang daan. Kaya ang sagot ng Panginoon, I am the way. Kaya sabi nga po sa Acts chapter 4 verse 12, at sa kaninumang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Saan po? Sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag pinag-usapan po mga kapatid ang kaligtasan, nakakamangha ang paraan ng Diyos. Kung titingnan nyo sa Old Testament,
sa panahon ng pagdating ng baha, mga kapatid, sa panahon po ni Noah, ang Diyos po ay nag-provide ng kaligtasan para sa mga tao, para sa panahon ni Noah. Ang kailangan lamang nila, mga kapatid, ay maniwala sa mensahe ni Noah. At pagkatapos ay sumakay sa arka at sila'y ligtas na. Pero ano nangyari, mga kapatid? Hindi nila pinakinggan yung tinig ni Noah at hindi sila sumakay, hindi sila naligtas. At sa panahon po ni Moises, mga kapatid, nung sila po ay nasa pagkakaalipin ng bayan ng Ehipto, mga kapatid, ang mensahe sa kanila ay lumabas papunta sa Promised Land. At kung titingnan nyo, mga kapatid, habang nasa daan sila, mga kapatid, ang Diyos ay may provided way sa mga tao, sa mga bayan, sa bayan niya, sa mga tao niya, na pag nakagat po ng ahas, ano ang kailangan nilang gawin? Ang Diyos nag-provide. Kailangan lamang nila tumingin doon sa brass serpent, tumingala sila, mga kapatid, at sila po ay mabubuhay, gagaling sila, mga kapatid. Kaya kung meron man tayo pala mga karamdaman na iniinda, sakit, mga kapatid, ang kailangan lang po natin ay tingnan ang ating Panginoon sa Kristo. Ito po ay tumitipo sa ating Panginoon. Amen. Na kung tayo po ay mananampalataya na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay pinagaling na. Amen. Hallelujah. At sa panahon po ng Israel sa digmaan, anuman ang mga bagay ay na patungkol sa giyera o ano pa man mga bagay sa Israel, ang Diyos ay nagpo-provide ng way para maligtas ang Israel. Na pag sila ay sasakupin, meron siyang patutunguhin na propeta, mga kapatid, at yun ang God's provided way sa kanila. Yun ang kaparaanan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lamang nila ay makinig sa mensahe ng propeta. At ano nangyayari po sa bayan ng Israel pag hindi sila nakinig sa God's provided way? Napapahamak po ang bayan. At nung naalala ko, mga kapatid, si Naaman na captain of the host sa ibang bansa, ano yung bansa na yun? Damascus ba yung, mga kapatid? At siya po ay may karamdaman na kitong at lumapit siya sa propeta Elisha, sa prophet Elisha. At alam niyo po ba yung sinabi ni Naaman nung lumapit na siya? Dahil sabi ni prophet Elisha, pumunta ka sa ilog Jordan at doon 7 beses ka na lumubog. Pero sabi ni Naaman po, mga kapatid, doon sa 2 Kings chapter 5 verse 11, sabi dito, basahin ko lamang, ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito, aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagagalaw-galawin ang kanyang mga kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Na nag-i-expect si Naaman bago pa man pumunta sa propeta ng Diyos na merong gagawin ang propeta na ganon yung gagawin. Pero hindi ganon po ang God's provided way para siya pa ay gumaling. Ang kinakailangan niya po ay lumubog. Ilan po? 6? Hindi po. 7 beses sa ilog ng Jordan. Sabi pa nga po ni Naaman, meron naman parpar. Meron siyang 2 ilog na sinabi doon sa Damascus na di sinsanay mas malinis kaysa sa ilog Jordan. Pero God's provided way, sinabi ng propeta, lumubog ka sa ilog Jordan ng 7 beses. Ganon po ang pagpo-provide ng Panginoon. Ano man po ng mga sakuna na pwedeng daranasin ng tao niya, mga kapatid, ng kanyang bayan, ang Diyos po ay nagbibigay na ng safety zone, ng kaligtasan para sila ay maligtas, mga kapatid. Hallelujah. At tingnan natin yung buhay ni Abraham at ni Isaac, mga kapatid. Na kung titingnan nyo, mga kapatid, God's provided way. Sa Genesis chapter 22, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Sa verse 2, and he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him
therefore a burnt offering upon one of the mountain which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood in burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Kung titingnan niyo po mga kapatid, ang Diyos po ay tinawag si Abraham. Na alam naman natin na si Abraham ay matagal po naghintay ng pangakong anak ng Diyos sa kanya. At pagdating po sa verse 2, sabi ng Diyos, kunin mo ngayon ang iyong anak at ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong minamahal at pumaraon ka sa lupain ng Moriah, ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa ng mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Na tingnan nyo mga kapatid sa verse 3, at si Abraham ay bumangong maaga. Na kung titingnan nyo po mga kapatid, meron ako nabasa na tila baga nagdadramatize nung pangyayari. Alam nyo po ba, sabi nung nabasa ko, nung si Abraham ay marinig ang tinig ng Diyos na sabi, ialay mo si Isaac sa isa sa mga bundok. Sabi niya, sa tingin nyo kaya si Abraham nakatulog pa ng maayos nung magdamag? No, kung tayo po makakarinig ng tinig na ganito mula sa Diyos, nadalhin mo ang iyong anak dito at hihandog mo siya. Na alam natin, ilang taon nila hinintay si Isaac, nagkasala pa nga, nahulog pa nga sila sa bagay na pinangunahan ni Sarah, yung God's provided way para sa kanila. Yung kaparaanan na si Sarah po ay nauna pang gumawa ng kaparaanan para silang magkaanak, mga kapatid. At sa pagdarating ng kanilang anak na si Isaac, habang lumalaki ito mga kapatid, nakita ng Diyos na grabe yung pagmamahal ni Abraham sa kanyang anak. Na sabi nga po sa Matthew chapter 10 verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Na sino man raw po mas higit pa na umiibig sa kanyang anak na lalaki, anak na babae, mga kapatid, more than sa ating Panginoon is not worthy na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya paano po ba tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Na kung titingnan nyo, si Abraham siguro, nung baby pa, katulad natin, na pag brand out, di ba, natatandaan ko noon, pag brand out noon, solo yung anak namin, pag brand out noon, ni ayaw naming madapuan ng langaw, ng lamok, na kahit magpaypay, kahit mapuyat magdamag, magpapaypay na lang, hindi lang makagat ng lamok. Naalala ko yung kanta, nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Di ba mga kapatid? Na kung tayo po ay nakaranas na yun hinihintay natin bagay ay binigay sa atin, di ba, grabe yung pagpapahalaga natin doon mga kapatid. At ganun rin si Abraham. Bumangon siya maaga. Anong ginawa ni Abraham? Tinakas niya ba si Isaac? Sadali. Tatakas ko muna si Isaac. Hindi. Bumangon siya maaga, inihanda ang kanyang asno, nagsama siya ng 2 alila, sinama niya si Isaac, mga kapatid. At kung titingnan niyo po pagdating sa verse 4, mga kapatid, na hindi ko to napapansin noon dahil parang shortcut, nang ikatlong araw ay itingin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Tingnan niyo po mga kapatid, sa pag-alis ni Abraham mula doon sa kanilang tahanan, mga kapatid, 3 araw po pala silang naglakbay papunta doon sa
pinagsuguan sa kanya ng Diyos. Alam nyo, yung nababasa ko, na talagang maski man ako nang mangiyak-iyak dahil sabi niya, nung unang araw, siguro si Abraham tuwang-tuwa pa, nakikita niya si Isaac. Siguro, parang yung bisita natin si Pastor Tomas, sabi niya, yan, gustong-gusto yan ng anak ko, yun tayo, adventurous yan anak ko eh. At siguro si Isaac, habang sila'y naglalakbay, tuwang-tuwa pa naglalakad. Na nakikita niya yung mga magandang tanawin. At sabi nung author na binabasa ko, marahil si Abraham, pag nakita niyang ganon nakangiti si Isaac, palihim siyang umiiyak. At unang gabi, nanalangin, hindi makatulog. Ikalawang araw, ganon na naman. Maghapon, pilit na itinatago ang mga luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa ikatlong araw, kulang pa rin ang tulog, halos di makatulog, hindi na kumakain mga kapatid. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak mga kapatid. At sa verse 7, hallelujah. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father, and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire in the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Tingnan niyo mga kapatid, gaano kaya kasakit ito kay Abraham, na ilang araw ka na nagpipigil ng iyong luha, ilang araw ka na palihim na hindi ito sinabi man lamang sa iyong anak, maski nga sa pinagkakatiwalaan niyang si Elazar, mga kapatid, ay hindi niya sinabi, maski man kay Sarah, mga kapatid, itinago niya, tapos magtatanong ang kanyang anak, narito ang apoy at kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Amen. So, they went both of them together. Nakuntitin niyo mga kapatid, na sa kabila po na pag-ibig niya sa kanyang anak, alam ni Abraham kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. Na itong Genesis, mga kapatid, nung nakaraan ay narinig ko sa pangalan ni Pastor Danny doon sa Santo Domingo, Albay. Binasa niya ito, mga kapatid, at yung title niya, Elements of Worship. Na makikita natin si Abraham, siya yung worshiper. May 4 siya na dapat tandaan sa elements of worship. Ang una raw ay worshiper, at yung altar, yung sacrifice, and fire. At sabi ni Pastor Danny, yung worshiper, ito si Abraham, mga kapatid. Kaya paano po ba tayo bilang worshiper ng ating Panginoon? Paano po tayo pumunta dito sa bahay-sambahan, naghahanda bilang worshiper? At kung titingnan natin yung buhay ni Abraham at ni Isaac, ay napakagandang halimbawa ng elements of worship, mga kapatid. Na nakita natin, nabasa kanina, na sinugo si Abraham na mag-offer at mag-worship sa Panginoong Diyos. At sa Genesis chapter 22 verse 9, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order. Na kung titignan niyo po mga kapatid, si Abraham bilang siya yung worshiper, ay kinakailangan laid the wood in order. Na meron pagsasaayos na ginagawa bago ang pagsasakripisyo, paghahandog mga kapatid.
na kinakailangan sa elements of worship, yung worshiper, tama ang kalagayan ng ating puso, na tayo'y pupunta sa bahay-sambahan, mag-worship sa ating Panginoon, na ito yung provided na way ng ating Panginoon para tanggapin ang ating pag-worship, mga kapatid. At ikalawa, altar. At kung titingnan nyo po, mga kapatid, sa pinag-usapang altar, mga kapatid, si Isaac ay nagtanong sa kanyang tatay, "Behold the fire in the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" Tingnan nyo, mga kapatid, ito ay first time na nakita sa Genesis na si Isaac pala, mga kapatid, sa madaling salita, alam niya kung paano po mag-offer, mag-worship sa Panginoon. Kaya sa panahon po ni Abel at ni Cain, mga kapatid, na yung naghandog silang magkapatid, si Abel at si Cain, kaninong handog po yung tinanggap ng Diyos? Yung kay Abel. At hindi tinanggap yung kay Cain. Na maliwanag, mga kapatid, na sa panahon, kahit si Adam po sa panahon noon, ay tinuturuan niya yun, si Cain at si Abel, paano mag-worship. At maging man si Isaac, pagdating dito, "Behold the fire in the wood, where is the lamb for the burnt offering?" Na alam ni Isaac paano mag-offer, mga kapatid. At sa altar, inlaid the wood in order. Paano po ba natin sinasaayos ang buhay natin, mga kapatid, sa paglilingkod? Alam niyo po, noong Miyerkules ay habang tayo po ay mag-uumpisa pa lang, alam ko yung topic ng ating pastor patungkol sa kababaihan. Yung pag-set in order na maibalik yung testimony. At habang nag-uumpisa ay merong malakas na hatak. Sabi ko nga sa aking may bahay na paghatak ng Diyos na umupo ako, upuan ko yung topic na makinig ako na maayos. At salamat sa Panginoon dahil doon sa pakikinig ko, mga kapatid, sabi ko nga sa aking may bahay pag-uwi natin, mag-uusap tayo, magde-date tayo, magmi-meeting tayo. Meron tayong pag-uusapan. At sabi ko sa kanya, hindi ito patungkol sa iyo. Hindi ito patungkol sa pagpapasakop mo dahil yung mga bagay na yun ay given na yun nagagawa ng aking may bahay. Sabi ko, ito ay bagamat sa babae yung mensahe, pagsasaay sa babae, sabi ko, sa akin meron na isaayos ang Panginoon. Na kung titingnan natin, mga kapatid, yung topic para sa mga kababaihan, pero inabot ang inyong lingkod, mga kapatid, na sabi ko sa kanya, mag-date tayo. Pag uwi namin, automatic, sabi ko, punta tayo doon sa Iriga, magkakape tayo, doon kami nag-usap, at merong mga bagay kaming pinag-usapan, sabi ko, ganito, ayusin natin. Sabi ko, si Barbanham, nung siya ay mangako sa Panginoon, makita niya yung liwanag ng salita ng Diyos, automatic siya ay binago niya yung pamumuhay niya. Automatic pinagsikapan niya na ayusin yung mga bagay na kailangan ayusin. At kinakailangan pala, sabi ko, dapat ganito tayo mananampalataya. Pag meron po tayo napakinggan ng mga bagay na kailangan ayusin na natin, mga kapatid. Huwag na tayo dapat magpatumpik-tumpik. Kung meron man dapat ayusin, mga kapatid, idulog natin ito sa Panginoon. At sa madaling salita, mga kapatid, umuwi kami masaya ng aking may bahay. Nag-date kami at maraming pagsasaayos na pinag-usapan kami. 3 agenda yung pinag-usapan namin at di ko na sasabihin, mga kapatid. At kung titingnan nyo, mga kapatid, kung tayo po ay mag-worship sa Panginoon, kailangan nasa order po yung buhay natin. Katulad ng ginawa ni Abraham. Na hindi lamang po yung order yung buhay natin, kung tayo po ay ama ng tahanan, kinakailangan rin maging man yung sambahayan natin, ma-set in order po natin, mga kapatid. Masaayos natin. Amen? Sabi dito, pwede bang hanapin mo, Baruchot, yung keyword sa quotation, parent delinquency? Nawa ay meron po tayo nakukuha, mga kapatid. Parent delinquency. Sa pangaral ng ating propeta sa The World is Falling Apart, 1963.
Pagpasensya nyo na mga kapatid, hindi ko nabigay yung aking gagamitin. Okay. Sa paragraph 224, Bartsot. Okay. Sabi po dito, this old man over there the other day said, well, I tell you, he said, here's what it is, sir. I told him I was a minister. Meron pong kausap si Barbanham na lalaki. At itong lalaki raw po ito, mga kapatid, ay dating nasa police force. At sabi ni Barbanham, I told him I was a minister. The reason I didn't smoke and drink and so forth, na kinakausap niya, kaya siya hindi nagsisigarilyo, umiinom, ano pa man mga bagay dahil siya po ay ministro. Sabi niya, said, well, I admire that. He said, that's right. When I was on the police force, everything was juvenile delinquency. Na nung nandun raw po siya sa police force pa mga kapatid, ang lahat raw mga nagsisimula yung mga problema dahil po sa mga juvenile delinquency, dahil raw po sa mga kabataan, mga kapatid. At that's all we got today. At kung titingnan nyo po mga kapatid, dahil merong pag-aaral nito, kung titingnan nyo po sa mga pag-aaral sa mga eskwelahan ay talagang tinatalakay ang patungkol sa juvenile delinquency. At sabi ng ating propeta, I said, sir, I don't want to disagree with you, but it's not juvenile delinquency. It's parent delinquency. The parents is the delinquents, that's right, letting their kids do like that they need. Sa 226, that what you did, you do. You put a true story magazine on your table instead of the Bible. Na ang problema raw sa panahon natin ngayon ay hindi juvenile delinquency. Bakit? Yung problema raw ay patungkol sa parent delinquency. Paano po ba tayo magdisiplina sa ating mga anak, mga kapatid? At kung titingnan nyo po, marami dyan sa labas, kung titingnan natin, dahil yan po sa mga magulang na nagtotolerate, na-i-spoil at napapabayaan, mga kapatid. At sabi nga po ng ating propeta, kung you put a true story magazine on your table instead of the Bible, na instead of prayer meetings, you had to run out somewhere and do something else. Instead na yung tinuturuan nyo ang inyong mga anak raw po na nasa prayer meeting, na dapat nagbabasa ng Biblia, ano yung ginagawa nila, mga kapatid? Ibang mga bagay yung pinagkakaabalahan nila. That's what's the matter with the world today. That's what's the matter with our called Christian. Dancing, parties, social drinking, and everything. See, it's parent delinquency, not child delinquency. The parent is delinquent, that's the one. Notice, mga kapatid, na kung meron man tayo, mga kapatid, para problema sa panahon natin ngayon, it's parent delinquency. Kung paano ang way nila sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Na kung matututo sana ang mga anak sa tahanan na magbasa ng Biblia, nasa gawain, nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, lalaki sila na mayroong pagkatakot. Na kung titingnan nyo po yung example dito, mga kapatid, sa panahon po ni Elisha, sabi ng ating propeta, ang problema sa panahon ni Elisha, kaya namatay yung mga bata na tumutokso kay Elisha, sabi ng mga bata, kalbo, kalbo, kalbo. Di ba? Naalala nyo, mga kapatid? Sabi ng ating propeta, it's not the juvenile delinquency, it's parent delinquency. Bakit? Kung tinuruan lamang na mamagulang yung mga batang yon na gumalang sa tao ng Diyos, sa propeta ng Diyos, ay hindi sila mapapahamak. Ano nangyari sa mga batang yon? Nilapa sila ng oso, mga kapatid. At ang problema sa panahon natin ngayon, dahil po sa sobrang pag-ibig sa mga anak, na imbis na isinasaayos natin ang ating mga anak, mga kapatid, dinadala sa gawain, ay napapabayaan po, mga kapatid. It's parent delinquency. At balik po tayo sa Genesis chapter 22, verse 10. Sabi po dito, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son.
And the angel of the Lord called out to him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and said, Here I am. And said, Lay not thine hand upon the land, neither do thou anything unto him, for I know that thou fearest God, seeing thou hast withheld thy son, thy only son, from me. Na kung titignan nyo mga kapatid, hindi ipinagkait ni Abraham ang kanyang anak. Na doon nakita ng Diyos, na patunayan ni Abraham na iniibig niya ang Diyos, mga kapatid. At kung titignan nyo mga kapatid, hindi natin alam kung ano yung nasa kaisipan ni Abraham. Pwedeng nasa kaisipan ni Abraham, alam niya na makapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa kanya, kaya niyang buhayin ang kanyang anak. At nananampalataya siya, naniwala siya sa pangako ng Diyos na para remihin ang kanyang binhi, mga kapatid. At sila'y magiging pagpapala, mga kapatid. And Abraham lifted up his eyes and looked, behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Kung tatandaan nyo mga kapatid, meron nitong pangangaral ng ating pastor noon, way back pa noon, na patungkol sa ram, na kung titignan nyo po, doon po sa lugar na yon, bundok yon, na kung meron man po makikita sila Abraham, pagtaas pa lang nila, makikita na nila merong ram. At pinangaral sa atin ng ating pastor, ito yung spoken word, na mula sa wala, kayang magpalitaw ng Diyos. Ayon sa ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung meron man tayo mga suliranin, panalangin sa Panginoon, alam nyo, God provided a way na para sa atin. Sabi nga po sa banal na kasulatan, hindi pa man po tayo nanalangin, hindi pa man tayo lumalapit sa ating Panginoon, alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen? Hallelujah. At si Abraham po, sa pananampalataya niya, mga kapatid, a ram caught in a thicket by his horns. Na mula sa wala, mga kapatid, ay meron lumitaw na handog. At sabi nga po ng pangaral ni Pastor Danny, natandaan ko mga kapatid, hallelujah, na sa sacrifice, ang Diyos ang nagbibigay ng ukol kung ano ang dapat isacrifice natin, mga kapatid. Hindi po tayo yung pipili, mga kapatid, na yung gusto natin. Alam niyo po, doon sa Old Testament, kung titingnan niyo mga kapatid, ang Diyos ay mayroong pamantayan kung ano ang dapat isakripisyo. Kinakailangan walang dungis, walang bahid, at yun ang kailangan isakripisyo. At maging man tayo mga kapatid, bilang worshiper mga kapatid, kinakailangan na alamin natin kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay bilang sakripisyo. At lahat mga bagay ay nakikita ng Diyos sa ating buhay. At alam niyo po, paano raw po malalaman na tinanggap ang inyong sakripisyo, ang inyong pag-worship sa Panginoon? Sa Old Testament, kung titignan nyo, there is a fire, mga kapatid, na sa panahon doon sa Mount Carmel showdown, nung si Elijah po ay may showdown po sa mga propeta, sa mga bulaang propeta ni Jezebel, mga kapatid, para patunayan na siya yung propeta ng Diyos, mga kapatid, na tinanggap ang kanyang handog, mga kapatid, ay merong apoy na bumaba. Kaya, mga kapatid, doon sa elements of worship na ipinangaral ni Pastor Danny, worshiper, altar, sacrifice, and fire. Na ito yung anointing, hatak, mga kapatid, na tayo'y naglilingkod, nag-worship sa ating Panginoon. Hallelujah. At pakitype nga ba or yung God's provided way? (1965) leadership.
God's Provided Way, na ang title ay Leadership. Yung God's, meron yung S baga, apostrophe. Nahanap na ba? (1965). Ano mo, yan. Tapos 1965 mo, Barutsot. Sige, Barutsot. Hanapin mo yun Hindi, alisin mo yung 1965. Tapos, exact keyword mo. Okay, tapos hanapin mo yung 1965. Sige, baba mo. Leadership yun yung, pwedeng hanapin mo muna yung leadership. Yan, yung 1207. 1207. Type mo yung God's Provided Way. Sa current sermon. Current sermon. Click mo yung current sermon, Bartsot. Click mo yung current sermon sa taas. Yan, okay. Okay na yan, Bartsot. Yung paragraph 129. Okay, taas-taas mo ng konti, Bartsot. Thank you. Taas-taas mo ng konti. Okay. Okay na yun. Sabi dito, good master, what must I do now? Ito po yung rich young ruler, mga kapatid. Rich young man ruler. Sabi dito nung rich young man ruler, good master, what must I do now? See, he wanted to do something himself. Na that's the way we do. Na gusto nung mayamang lalaki, na binatang lalaki, malaman kung paano yung kaparaanan para tanggapin niya ang kaharian ng Diyos, para siya pa ay maligtas, mga kapatid. He wanted to do something himself. That's the way we do. Ganon rin raw tayo, mga kapatid. We want to do something ourselves. The gift of God is a free gift. God give it to you. You don't do one thing for it. He ordained it to you and you're going to have it. See. Notice, he knew it was there. He believed in it and wanted it. But when he was confronted with how he had to do it, it was different from his ritual. It was different. Na kung titignan nyo, mga kapatid, na yung rich man young ruler, mga kapatid, ay nagtatanong sa ating Panginoon, paano siya makakatanggap ng kaligtasan, mga kapatid. At nung sagutin siya ay tila baga hindi siya handa doon sa sinabi ng ating Panginoon. But when he was confronted with how he had to do it, it was different from his ritual. It was different. He could hold his money and belong unto the church that he belonged to and so forth. But Jesus knew that and knew that he had hoarded this money and he said, go, sell all you got and give it to the poor. And come, take up your cross and follow me and you'll have the treasures in heaven. But he couldn't do it. Na tingnan nyo, mga kapatid, yung rich young man ruler, mga kapatid, ay binigyan na ng ating Panginoon paano yung paraan para siya po ay maligtas, matanggap yung kaligtasan. Na sinabihan siya, alam ng ating Panginoon, nakita na siya po ay maraming pera, kayamanan, at go sell all you got and give it to the poor. But he couldn't do it. Yun po ang nakakalungkot, mga kapatid. Na sana kung tayo po ay meron nakita na kaparaanan ng ating Panginoon, paano po mas mapapainan po tayo sa paglilingkod natin. Grab it, mga kapatid. Kung meron kailangan baguhin nyo, mga kapatid. Sabi dito, go stick to your tradition, mga kapatid. Kung meron isinasaayos ang Diyos sa ating buhay, go sell all you got. You have to pay the price.
Alam niyo po si Samson, nung siya po ay bulag na at nandun sa Palestine, mga kapatid, sabi niya, just once more, Lord, just once more. Anong ginawa niya? Sabi ng ating propeta, he paid the price para lamang maibigyan niya umuli ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya po ay maging mananagumpay, mga kapatid. You have to pay the price. The other leaders that he had in his youthful days had such an influence on him till he refused to accept God's provided way. Na dahil po sa mga leader sa kapanahunan niya, mga kapatid, na nakakapag-influence, ay hindi niya inaccept yun, pagpuprovide ng Panginoon para siya po ay maligtas, which was Jesus Christ, the only one who holds eternal life, the only one that can give you it, not the church you can give you eternal life, not your neighbor, not your pastor, not your priest, not your creed. Only Jesus Christ Himself can give you eternal life. Amen. Hallelujah. At pag naaalala ko po yung salitang only Jesus, alam niyo po, naaalala ko po yung panahon ni Brother Branham nung siya po ay nag-uumpisa pa lamang sa kanyang ministry. Alam niyo po, meron siyang nakilala na manggagawa, ang pangalan po ay John Ryan. At itong John Ryan ito ay Pentecostal na dahil si Brother Branham ay lumaki, hindi naman lumaki, na namulatan niya na yung Baptist Church, formal, mga kapatid, at itong matanda na manggagawa, John Ryan, ay namamangha siya dahil grabe mag-speak in tongues at grabe magpuri. Sumamba, tumaas ang kamay at palagi niyang iniimbitahan sa kanyang tahanan, mga kapatid. At namamangha siya dito, mga kapatid. At dahil dito, mga kapatid, iniimbitahan niya lagi sa tahanan niya at nangyari, inimbitahan rin siya sa lugar ni John Ryan, doon po sa Mishawaka, Indiana. Mga kapatid, sa mga, sa finals ngayon, Indiana. At pumunta po siya doon sa Mishawaka, Indiana, at pagdating niya doon, wala, yung pupuntahan niya, wala sa tahanan, at nandun lamang si Mrs. Ryan. At nagtataka siya dahil, iniwan ka ngayon ng asawa mo. Sabi nung Mrs. ni John Ryan, meron pinagsuguan sa kanya ang Diyos na pupuntahan. Ibig mong sabihin, iniwan ka na wala ka man lang pagkain, wala kang dito, na mga bagay. Pero ang sagot po nung Mrs., but the Lord is called him to go somewhere ngayon. Tapos ang sabi na lamang natin, kapatid, dahil nga doon sa, parang naano siya doon, na iniwan yung misis na walang makain. Pero sabi ni Barbara, pero kung yan nga ang tingin mo sa asawa mo, I will not kuha ngayon. Hindi siya titingin ng masama kay John Ryan dahil okay sa kanyang asawa yung bagay na yun, mga kapatid. At sa madaling salita, ang ginawa ni Brother Branham ay pinag-grocery niya yung asawa ni John Ryan at namingwit siya doon sa malapit sa lake, doon sa bahay ni John Ryan. At mga ilang araw, 2 araw ay uuwi na siya. At habang nasa daan po siya, mga kapatid, meron siyang nasasalubong na mga sasakyan, mga bisikleta, mga motorsiklo, at nagtataka siya dahil doon sa mga sasakyan, mga kapatid, ang nakalagay, only Jesus. Only Jesus. Lahat, kada tingin niya, yung bisikleta na yun, only Jesus. Only Jesus. At hanggang sa maisipan niya, sundan niya, hanggang sa makapunta siya sa meron revival meeting, mga kapatid, at pagpunta niya doon, ito pala ay revival meeting ng mga Pentecostal. Na National Pentecostal Revival Meeting, mga kapatid. At doon, dahil hindi sanay si Brother Branham, nagtataka siya dahil yung mga tao ay grabe magpuri, sumamba, at siya ay parang tuod doon na nasanay siya formal sa Baptist Church, mga kapatid.
At habang doon nga siya mga kapatid ay nakaagaw sa kanya ng pansin yung dalawang lalaki na palaging nagsasagutan. Yung isa, mag-speak in tongues, yung isa mag-interpret. Maya-maya, yung isa na naman yung mag-speak in tongues, yung isa na naman yung mag-interpret. At manghang-mangha siya sa dalawang lalaki na yun at tinandaan niya, sabi niya, pag uwi ko, hindi ako papayag na makakauwi, hindi ko makakausap yung dalawang ito. Kasi manghang-mangha siya mga kapatid. At habang nandun siya, ay nagkaroon siya ng pagkakataon, makapag-share at pinagpala yung revival meeting mga kapatid. Maraming nag-invite sa kanya, mga pupuntahan ng mga churches. Dahil nagandahan sa kanyang ibinahagi mga kapatid at nagkaroon ng maganda na gawain mga kapatid. Hanggang sa makausap niya po yung isa doon sa dalawang lalaki. At sa murang edad ni Barbanham mga kapatid, ay naintindihan niya na kung paano mag-work yung kanyang gift, yung discernment of the Spirit. At habang kinakausap niya yung lalaki, nagtanong sa kanya, "Brother, do you receive the Holy Spirit?" Hindi alam ni Barbanham. "I don't know. What is the sign?" Sabi niya, "Speak in tongues." Sabi ni Barbanham, kung speak in tongues, masasabi ko ngayon, hindi ko pa naranasan, hindi ko pa natanggap. You got to have ganon. Hanggang sa mahaba yung pag-uusap nila, naging mahaba yung pag-uusap hanggang sa makita niya yung, ma-discern niya yung espiritu ng lalaki, pinakita sa kanya ng Diyos na yung lalaki na yon, tuwang-tuwa siya dahil yung lalaki yon genuine na believer ng ating Panginoon. Na satisfied siya na yung lalaking yon, nakita niya sa kanilang tahanan, nakita niya sa saan mang lugar, nakita niya mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon at tunay yung pamamaraan, yung pamumuhay niya mga kapatid sa Panginoon. At hanggang sa maghiwalay sila at habang papunta siya sa sakyan niya, ay nasa lubong niya yung isa sa mga speak tongues in interpretation. Yung tanong niya ay parehas rin yung tanong sa kanya. At habang nag-uusap sila mga kapatid, noon nag-work muli, ipinakita ng Diyos sa kanya, nakita niya mga kapatid, na yung lalaking yon, nagulat siya. Kasi yung lalaki yon, hindi pala only Jesus. Ano sabi doon? Nakita ni Barbanham na yung lalaking yon, na only Sunday. Na nakita niya yung lalaki na yun nandun sa kabaret, nasa bar, meron mga kaaway, nagmumura, at nakita niya mga kapatid na yung lalaki yun ay only Sunday. Kaya mga kapatid, hallelujah, sa ating paglilingkod, way of living natin mga kapatid, kung nandito yung na meron discernment, nakikita yung buhay natin, ano kaya masasabi natin? Paano po ba tayo mamuhay sa ating Panginoon? Only Jesus po ba o only Sunday? Mga kapatid. At ito po yung nakakahiya mga kapatid. Na kung mag-work sa ating kalagitnaan, nakikita yung buhay natin. Nakita ni Barbanham yung lalaking yon na umiinom, nagsisigarilyo. Na pagdating ng Sunday interpretation and speaking of tongues, pagdating naman ng Lunes hanggang Sabado, gano'n na naman yung buhay niya. Kaya nawa mga kapatid, ay mamuhay tayo ng ayon sa ating Panginoon. Sabi po sa 1 Peter, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Dahil yung mga bagay na yun ay given na yun, nagagawa ng aking may bahay. Sabi ko, ito ay bagamat sa babae yung mensahe, pagsasaay sa babae, sabi ko, sa akin meron na isaayos ang Panginoon. Na kung titingnan natin mga kapatid yung topic para sa mga kababaihan, pero inabot
ang inyong lingkod, mga kapatid, na sabi ko sa kanya, mag-date tayo. Pag uwi namin, automatic, sabi ko, punta tayo doon sa Iriga, magkakape tayo, doon kami nag-usap, at merong mga bagay kaming pinag-usapan. Sabi ko, ganito, ayusin din natin. Sabi ko, si Barbanham, nung siya ay mangako sa Panginoon, makita niya yung liwanag ng salita ng Diyos, automatic siya ay binago niya yung pamumuhay niya. Automatic pinagsikapan niya na ayusin yung mga bagay na kailangan ayusin. At kinakailangan pala, sabi ko, dapat ganito tayo mananampalataya. Pag meron po tayo napakinggan ng mga bagay na kailangan ayusin na natin, mga kapatid. Huwag na tayo dapat magpatumpik-tumpik. Kung meron man dapat ayusin, mga kapatid, idulog natin ito sa Panginoon. At sa madaling salita, mga kapatid, umuwi kami masaya ng aking may bahay. Nag-date kami at maraming pagsasaayos na pinag-usapan kami. 3 agenda yung pinag-usapan namin at di ko na sasabihin, mga kapatid. At kung titingnan nyo, mga kapatid, kung tayo po ay mag-worship sa Panginoon, kailangan nasa order po yung buhay natin. Katulad ng ginawa ni Abraham. Na hindi lamang po yung order yung buhay natin, kung tayo po ay ama ng tahanan, kinakailangan rin maging man yung sambahayan natin, ma-set in order po natin, mga kapatid. Masaayos natin. Amen? Sabi dito, pwede bang hanapin mo, Baruchot, yung keyword sa quotation, parent delinquency? Nawa ay meron po tayo nakukuha, mga kapatid. Parent delinquency. Sa pangaral ng ating propeta sa The World is Falling Apart, 1963. Pagpasensya nyo na, mga kapatid, hindi ko nabigay yung aking gagamitin. Okay. Sa paragraph 224, Baruchot. Okay. Sabi po dito, this old man over there the other day said, well, I tell you, he said, here's what it is, sir. I told him I was a minister. Meron pong kausap si Barbanham na lalaki. At itong lalaki raw po ito, mga kapatid, ay dating nasa police force. At sabi ni Barbanham, I told him I was a minister, the reason I didn't smoke and drink and so forth, na kinakausap niya, kaya siya hindi nagsisigarilyo, umiinom, o anong pa man mga bagay dahil siya po ay ministro. Sabi niya, said, well, I admire that. He said, that's right. When I was on the police force, everything was juvenile delinquency. Na nung nandun raw po siya sa police force pa, mga kapatid, ang lahat raw mga nagsisimula yung mga problema dahil po sa mga juvenile delinquency, dahil raw po sa mga kabataan, mga kapatid. At that's all we got today. At kung titingnan nyo po, mga kapatid, dahil merong pag-aaral nito, kung titingnan nyo po sa mga pag-aaral sa mga eskwelahan ay talagang tinatalakay ang patungkol sa juvenile delinquency. At sabi ng ating propeta, I said, sir, I don't want to disagree with you, but it's not juvenile delinquency. It's parent delinquency. The parents is the delinquents, that's right, letting their kids do like that they need. Sa 226, that what you did, you do. You put a true story magazine on your table instead of the Bible. Na ang problema raw sa panahon natin ngayon ay hindi juvenile delinquency. Bakit? Yung problema raw ay patungkol sa parent delinquency. Paano po ba tayo magdisiplina sa ating mga anak, mga kapatid? At kung titingnan nyo po, marami dyan sa labas, kung titingnan natin, dahil yan po sa mga magulang na nagtotolerate, na-i-spoil at napapabayaan, mga kapatid. At sabi nga po ng ating propeta, kung you put a true story magazine on your table instead of the Bible, na
Instead of prayer meetings, you had to run out somewhere and do something else. Instead na yung tinuturuan nyo ang inyong mga anak raw po na nasa prayer meeting, na dapat nagbabasa ng Biblia, ano yung ginagawa nila mga kapatid? Ibang mga bagay yung pinagkakaabalahan nila. That's what's the matter with the world today. That's what's the matter with our called Christian. Dancing, parties, social drinking, and everything. See, it's parent delinquency, not child delinquency. The parent is delinquent, that's the one. Notice, mga kapatid, na kung meron man tayo, mga kapatid, para problema sa panahon natin ngayon, it's parent delinquency. Kung paano ang way nila sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Na kung matututo sana ang mga anak sa tahanan na magbasa ng Biblia, nasa gawain, nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, lalaki sila na mayroong pagkatakot. Na kung titingnan nyo po yung example dito, mga kapatid, sa panahon po ni Elisha, sabi ng ating propeta, ang problema sa panahon ni Elisha, kaya namatay yung mga bata na tumutokso kay Elisha, sabi ng mga bata, kalbo, kalbo, kalbo. Di ba? Naalala nyo, mga kapatid? Sabi ng ating propeta, it's not the juvenile delinquency, it's parent delinquency. Bakit? Kung tinuruan lamang ng mga magulang yung mga batang yon na gumalang sa tao ng Diyos, sa propeta ng Diyos, ay hindi sila mapapahamak. Ano nangyari sa mga batang yon? Nilapa sila ng oso, mga kapatid. At ang problema sa panahon natin ngayon, dahil po sa sobrang pag-ibig sa mga anak, na imbis na isinasaayos natin ang ating mga anak, mga kapatid, dinadala sa gawain, ay napababayaan po, mga kapatid. It's parent delinquency. At balik po tayo sa Genesis chapter 22, verse 10. Sabi po dito, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called out to him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and said, here I am. And said, lay not thine hand upon the land, neither do thou anything unto him, for I know that thou fearest God. Seeing thou hast withheld thy son, thy only son, from me. Na kung titignan nyo, mga kapatid, hindi ipinagkait ni Abraham ang kanyang anak. Na doon nakita ng Diyos, napatunayan ni Abraham na iniibig niya ang Diyos, mga kapatid. At kung titignan nyo, mga kapatid, hindi natin alam kung ano yung nasa kaisipan ni Abraham. Pwedeng nasa kaisipan ni Abraham, alam niya na makapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa kanya, kaya niyang buhayin ang kanyang anak. At naniwalataya siya, naniwala siya sa pangako ng Diyos na para remihin ang kanyang binhi, mga kapatid. At sila'y magiging pagpapala, mga kapatid. And Abraham lifted up his eyes and looked, behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Kung tatandaan nyo, mga kapatid, meron nitong pangangaral ng ating pastor noon, way back pa noon, na patungkol sa ram, na kung titignan nyo po, doon po sa lugar na yon, bundok yon, na kung meron man po makikita sila Abraham, pagtaas pa lang nila, makikita na nila merong ram. At pinangaral sa atin ng ating pastor, ito yung spoken word, na mula sa wala, kayang magpalitaw ng Diyos. Ayon sa ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung meron man tayo mga suliranin, panalangin sa Panginoon, alam nyo, God provided a way na para sa atin. Sabi nga po sa banal na kasulatan, hindi pa man po tayo nanalangin, hindi pa man tayo lumalapit sa ating Panginoon, alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen? Hallelujah. At si Abraham po, sa pananampalataya niya, mga kapatid, a ram caught in a thicket by his horns. Na mula sa wala, mga kapatid, ay meron lumitaw na handog. At sabi nga po ng pangaral ni Pastor Danny, natandaan ko, mga kapatid, hallelujah, na sa sacrifice, ang Diyos ang nagbibigay
ng ukol kung ano ang dapat isacrifice natin, mga kapatid. Hindi po tayo yung pipili, mga kapatid, na yung gusto natin. Alam niyo po, doon sa Old Testament, kung titingnan niyo, mga kapatid, ang Diyos ay meron pamantayan kung ano ang dapat isakripisyo. Kinakailangan walang dungis, walang bahid, at yun ang kailangan isakripisyo. At maging man tayo, mga kapatid, bilang worshiper, mga kapatid, kinakailangan na alamin natin kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay bilang sakripisyo. At lahat mga bagay ay nakikita ng Diyos sa ating buhay. At alam niyo po, paano raw po malalaman na tinanggap ang inyong sakripisyo, ang inyong pag-worship sa Panginoon? Sa Old Testament, kung titignan nyo, there is a fire, mga kapatid, na sa panahon doon sa Mount Carmel showdown, nung si Elijah po ay may showdown po sa mga propeta, sa mga bulaang propeta ni Jezebel, mga kapatid, para patunayan na siya yung propeta ng Diyos, mga kapatid, na tinanggap ang kanyang handog, mga kapatid, ay merong apoy na bumaba. Kaya, mga kapatid, doon sa elements of worship na ipinangaral ni Pastor Danny, worshiper, altar, sacrifice, and fire. Na ito yung anointing, hatak, mga kapatid, na tayo'y naglilingkod, nag-worship sa ating Panginoon. Hallelujah. At pakitype nga ba yung God's provided way? (1965) leadership. God's provided way, na ang title ay leadership. Yung God's, meron yung S baga? Apostrophe. Nahanap na ba? (1965). Mo, yan. Tapos 1965 mo, Barutsot. Sige, Barutsot. Hanapin mo yun Hindi, alisin mo yung 1965. Tapos, exact keyword mo. Okay, tapos hanapin mo yung 1965. Sige, baba mo. Leadership yun yung... Pwedeng hanapin mo muna yung leadership. Yan, yung 1207. 1207. Type mo yung God's provided way. Sa current sermon. Current sermon. Click mo yung current sermon, Bartsot. Click mo yung current sermon sa taas. Yan, okay. Okay na yan, Bartsot. Yung paragraph 129. Okay, taas-taas mo ng konti, Bartsot. Thank you. Taas-taas mo ng konti. Okay. Okay na yun. Sabi dito, good master, what must I do now? Ito po yung rich young ruler, mga kapatid. Rich young man ruler. Sabi dito nung rich young man ruler, good master, what must I do now? See, he wanted to do something himself. Na that's the way we do. Na gusto nung mayamang lalaki, na binatang lalaki, malaman kung paano yung kaparaanan para tanggapin niya ang kaharian ng Diyos, para siya pa ay maligtas, mga kapatid. He wanted to do something himself. That's the way we do. Ganon rin raw tayo, mga kapatid. We want to do something ourselves
The gift of God is a free gift. God give it to you. You don't do one thing for it. He ordained it to you and you're going to have it. See. Notice, he knew it was there. He believed in it and wanted it. But when he was confronted with how he had to do it, it was different from his ritual. It was different. Na kung titignan nyo mga kapatid, na yung rich man young ruler, mga kapatid, ay nagtatanong sa ating Panginoon, paano siya makakatanggap ng kaligtasan, mga kapatid. At nung sagutin siya ay tila baga hindi siya handa doon sa sinabi ng ating Panginoon. But when he was confronted with how he had to do it, it was different from his ritual. It was different. He could hold his money and belong unto the church that he belonged to and so forth. But Jesus knew that and knew that he had hoarded this money and he said, go, sell all you got and give it to the poor. And come, take up your cross and follow me and you'll have the treasures in heaven. But he couldn't do it. Na tingnan nyo mga kapatid, yung rich young man ruler mga kapatid ay binigyan na ng ating Panginoon paano yung paraan para siya po ay maligtas, matanggap yung kaligtasan. Na sinabihan siya, alam ng ating Panginoon, nakita na siya po ay maraming pera, kayamanan, at go sell all you got and give it to the poor. But he couldn't do it. Yun po ang nakakalungkot mga kapatid. Na sana kung tayo po ay meron nakita na kaparaanan ng ating Panginoon, paano po mas mapapainan po tayo sa paglilingkod natin, grab it mga kapatid. Kung meron kailangan baguhin nyo mga kapatid. Sabi dito, go stick to your tradition mga kapatid. Kung meron isinasaayos ang Diyos sa ating buhay, go sell all you got. You have to pay the price. Alam niyo po si Samson, nung siya po ay bulag na at nandun sa Palestine, mga kapatid, sabi niya, just once more, Lord, just once more. Anong ginawa niya? Sabi ng ating propeta, he paid the price para lamang maibigyan niya umuli ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya po ay maging mananagumpay, mga kapatid. You have to pay the price. The other leaders that he had in his youthful days had such an influence on him till he refused to accept God's provided way. Na dahil po sa mga leader sa kapanahunan niya, mga kapatid, na nakakapag-influence, ay hindi niya inaccept yun, pagpupubay ng Panginoon para siya po ay maligtas. Which was Jesus Christ, the only one who holds eternal life, the only one that can give you it, not the church, you can give you eternal life, that your neighbor, not your pastor, not your priest, not your creed. Only Jesus Christ Himself can give you eternal life. Amen. Hallelujah. At pag naaalala ko po yung salitang only Jesus, alam niyo po, naaalala ko po yung panahon ni Brother Branham nung siya po ay nag-uumpisa pa lamang sa kanyang ministry. Alam niyo po, meron siyang nakilala na manggagawa, ang pangalan po ay John Ryan. At itong John Ryan ito ay Pentecostal na dahil si Brother Branham ay lumaki, hindi naman lumaki, na namulatan niya na yung Baptist Church, formal mga kapatid, at itong matanda na manggagawa, John Ryan, ay namamangha siya dahil grabe mag-speak in tongues at grabe magpuri. Sumamba, tumaas ang kamay. At palagi niyang iniimbitahan sa kanyang tahanan, mga kapatid. At namamangha siya dito, mga kapatid. At dahil dito, mga kapatid, iniimbitahan niya lagi sa tahanan niya, at nangyari, inimbitahan rin siya sa lugar ni John Ryan, doon po sa Mishawaka, Indiana. Mga kapatid, sa mga, sa finals ngayon, Indiana. At pumunta po siya doon sa Mishawaka, Indiana, at pagdating niya doon, wala,
yung pupuntahan niya, wala sa tahanan at nandun lamang si Mrs. Ryan. At nagtataka siya dahil iniwan ka ngayon ng asawa mo. Sabi nung Mrs. ni John Ryan, meron pinagsuguan sa kanya ang Diyos na pupuntahan. Ibig mong sabihin, iniwan ka na wala ka man lang pagkain, wala kang ano dito, na ano mga bagay. Pero ang sagot po ng Mrs., but the Lord is called him to go somewhere ngayon. Tapos ang sabi na lamang nating kapatid, dahil nga doon sa, parang naano siya doon, na iniwan yung Mrs. na walang makain. Pero sabi ni Barbara, pero kung yan ngayon ang tingin mo sa asawa mo, I will not kuha ngayon. Hindi siya titingin ng masama kay John Ryan dahil okay sa kanyang asawa yung bagay na yun, mga kapatid. At sa madaling salita, ang ginawa ni Barbanham ay pinag-grocery niya yung asawa ni John Ryan at namingwit siya doon sa malapit sa lake, doon sa bahay ni John Ryan. At mga ilang araw, 2 araw ay uuwi na siya. At habang nasa daan po siya, mga kapatid, meron siyang nasasalubong na mga sasakyan, mga bisikleta, mga motorsiklo, at nagtataka siya dahil doon sa mga sasakyan, mga kapatid, ang nakalagay, only Jesus. Only Jesus. Lahat, kada tingin niya, yung bisikleta na yun, only Jesus. Only Jesus. At hanggang sa maisipan niya, sundan niya yung hanggang sa makapunta siya sa meron revival meeting, mga kapatid, at pagpunta niya doon ay ito pala ay revival meeting ng mga Pentecostal. Na National Pentecostal Revival Meeting, mga kapatid. At doon, dahil hindi sanay si Barbanham, nagtataka siya dahil yung mga tao ay grabe magpuri, sumamba, at siya ay parang tuod doon na nasanay siya formal sa Baptist Church, mga kapatid. At habang doon nga siya, mga kapatid, ay nakaagaw sa kanya ng pansin yung 2 lalaki na palaging nagsasagutan. Yung isa, mag-speak in tongues, yung isa mag-i-interpret. Maya-maya, yung isa na naman yung mag-i-speak in tongues, yung isa na naman yung mag-i-interpret. At manghang-mangha siya sa 2 lalaki na yun at tinandaan niya, sabi niya, pag uwi ko, hindi ako papayag na makakauwi, hindi ko makakausap yung 2 ito. Kasi manghang-mangha siya, mga kapatid. At habang nandun siya, ay nagkaroon siya ng pagkakataon, makapag-share at pinagpala yung revival meeting, mga kapatid. Maraming nag-invite sa kanya, mga pupuntahan ng mga churches. Dahil nagandahan sa kanyang ibinahagi, mga kapatid, at nagkaroon ng maganda na gawain, mga kapatid. Hanggang sa makausap niya po yung isa doon sa 2 lalaki. At sa murang edad ni Barbanham, mga kapatid, ay naintindihan niya na kung paano mag-work yung kanyang gift, yung discernment of the Spirit. At habang kinakausap niya, yung lalaki nagtanong sa kanya, Brother, do you receive the Holy Spirit? Hindi alam ni Barbanham. I don't know. What is the sign? Sabi niya, speak in tongues. Sabi ni Barbanham, kung speak in tongues, masasabi ko ngayon, hindi ko pa naranasan, hindi ko pa natanggap. You got to have ganon. Hanggang sa mahaba yung pag-uusap nila, naging mahaba yung pag-uusap hanggang sa makita niya ma-discern niya yung espiritu ng lalaki, pinakita sa kanya ng Diyos na yung lalaki na yon, tuwang-tuwa siya dahil yung lalaki yon genuine na believer ng ating Panginoon. Na satisfied siya na yung lalaking yon, nakita niya sa kanilang tahanan, nakita niya sa saan mang lugar, nakita niya, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon at tunay yung pamamaraan, yung pamumuhay niya, mga kapatid, sa Panginoon. At hanggang sa maghiwalay sila at habang papunta siya sa sakyan niya, ay nasa lubong niya yung isa sa mga speak tongues interpretation. Yung tanong niya ay parehas rin yung tanong sa kanya. At habang nag-uusap sila, mga kapatid, noon nag-work muli, ipinakita ng Diyos sa kanya
nakita niya mga kapatid, na yung lalaking yon, nagulat siya. Kasi yung lalaki yon, hindi pala only Jesus. Ano sabi doon? Nakita ni Brother Branham na yung lalaking yon, na only Sunday. Na nakita niya yung lalaki na yun nandun sa cabaret, nasa bar, meron mga kaaway, nagmumura, at nakita niya mga kapatid na yung lalaki yun ay only Sunday. Kaya mga kapatid, hallelujah, sa ating paglilingkod, way of living natin mga kapatid, kung nandito yung na merong discernment, nakikita yung buhay natin, ano kaya masasabi natin? Paano po ba tayo mamuhay sa ating Panginoon? Only Jesus po ba o only Sunday? Mga kapatid. At ito po yung nakakahiya mga kapatid. Na kung mag-work sa ating kalagitnaan, nakikita yung buhay natin. Nakita ni Branham yung lalaking yon na umiinom, nagsisigarilyo. Na pagdating ng Sunday, interpretation and speaking of tongues. Pagdating naman ng Lunes hanggang Sabado, gano'n na naman yung buhay niya. Kaya nawa mga kapatid, ay